Panginoon Diyos. Bago po tayo magsimula, meron po akong isang katanungan. Sino po dito naniniwala na ang ating Diyos ay mabuti? Taas nga po natin ating mga kamay. At ang mga naniniwala na ang Diyos ay mabuti, maaari po ba tayo sumigaw ng hallelujah? Hallelujah! Tunay nga na ikaw ang Diyos na mabuti sa aming buhay, kaya naman nararapat lamang na ikaw ay pasalamatan at papurihan ngayong umaga. Kaya naman mga kapatid, sama-sama tayo umindak, umawit sa ating Panginoon. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Sabay-sabay natin awitin. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sapatin ang pag-ibig mo, Jesus, na ibinigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sapatin ang pag-ibig mo, Jesus, na ibinigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ka nang purihin ka, buhay ka nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Ha! Buhay ka nang purihin ka, buhay ka nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Sabay-sabay natin awitin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal
pag-ibig na aking nakamit. Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napagpaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napagpaliwanag ng kinabukasan ko. Napagpaliwanag ng kinabukasan ko. Hallelujah! Tunay nga na napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, Ikaw ay nananatiling buhay sa aming mga buhay. Nananatiling dakila, tapat at mabuti. At tunay nga, Panginoon, na sa iyong presensya lamang matatagpuan ang kapayapaan, ang kapahingahan, ang kalakasan. Kaya kaming iyong mga anak ay mananatili at mananahan lamang sa iyong piling. Kaya naman, mga kapatid, patuloy nating awitan ang ating Panginoon. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan nakamit sa piling mo.
kapatid, sa pagsambit ng bawat liriko na ito, pupurihin ka. Kantahin natin ito ng buong puso. Tunay nga na nararapat lamang sa iyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Sabay-sabay nating awitin, pupurihin, pupurihin, pupurihin ka, pupurihin, pupurihin, kapatid, maaari po ba nating awitin muli ang chorus na to? Gawin natin itong panalangin sa ating Panginoon na kahit na anong mangyari sa ating buhay, tayo ay mananatiling magpupuri sa Kanya at siya ay ating aawitan. For the last time, awitin natin sabay-sabay. Jesus. Nagtitiwala sa iyo, papupurihan ka, aawitan ka, Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo, papupurihan ka, aawitan ka, buong buhay. Bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Tunay nga na sa bawat araw, sa bawat panahon, ikaw ay nananatiling tapat sa iyong mga pangako at maganda ang plano mo sa bawat isa sa amin. Kaya kami, Panginoon, ay buong puso naniniwala, nagtitiwala lamang sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na kamangha-mangha. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ikaw ang Hari ng mga hari. At ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi kailanman masusukat. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyong sukdulang biyaya na ipinagkaloob mo sa bawat isa, sa kagalingan, sa kapayapaan, Panginoon.
masarap magpuri sa'yo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. How are you today? Pakibati ang iyong katabi ng 2 thumbs up. Sabihin mo, Charito, you are blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you confess that every day? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So everybody say, I believe. I believe what the Bible says I am. I am Charito. I am blessed and highly favored of God. I am strong and healthy. I am a child of God. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God, praise God, praise the Lord. So our topic for today is living boldly in grace. Living boldly in grace. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Tayo pong lahat ay tumayo. Aming Ama, maraming salamat po sapagkat dinako mo kami sa iyong bulwagan, sa iyong templo, upang minsan pa, O Diyos, ang kalayaan naming sumamba ay nagawa namin, Panginoon. At aming pinapaniwalaan, ito ay masamyong handog namin sa iyong harapan. Ikaw ay nasamba namin sa Espiritu at sa katotohanan. Gayon din po, Panginoon, tuloy-tuloy ang aming pagsamba sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mensahe. Na alam namin ang mensahe mo ay mabuti para sa amin. Ito'y magandang balita. Kaya anuman ang aming gagawin, anuman ang aming sasabihin, ito ay patuloy na magbigay ng papuri at pagsamba sa iyo. Salamat po, Ama. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Malakas na palakpak para kay Lord. Living boldly in grace. Ang biyaya, mga kapatid, hindi lang ito nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Hindi lang po ito nagbibigay sa atin ng comfort, kundi ito'y kapangyarihan ng Diyos, the powerful, life-changing force that make us brave upang tayo ay matapang at kumpiyansa sa ating hakbangin, sa ating buhay. To live boldly in grace means fully embrace the freedom and strength that God's unmerited favor gives us. Ito ay regalo sa atin ng Diyos. Itong kapangyarihan na ito, hindi dahil sa ikaw ay laging nagsisimba. Magandaan magsimba. Hindi ito ay dahil sa ikaw ay laging nagbibigay ng iyong ikapo. Mabuti po ang pagbibigay ng ikapo. Pero hindi po dito nakasandig ang puwersa ng grasya ng Diyos upang mamuhay tayo na may katapangan sa mundong ito. Apostle Paul says, therefore,
Since we had been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith in this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Romans chapter 5, verse 1 and 2. So makikita natin dito, mayroon tayong access. Mayroon tayong kapangyarihan, kalayaan o siguradong access. Kanino tayo mayroong access? Sa grasya ng Diyos na ating tinatayuan, at sino itong grasya ng Diyos? Walang iba kundi ang Diyos mismo. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. At dahil nakatayo tayo sa grasya ng Diyos, mga kapatid, mayroon tayong katapangan. Mayroon tayong katapangan, mga kapatid, na hakbangan ang mga bagay na dapat hakbangan ayon sa kanyang kalooban. At kapag kalooban niya, mga kapatid, ito ay para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya babantayan natin, mga kapatid, ang ating mga hakbangin. Sapagkat minsan ang salita ng Diyos ay ina-apply sa lahat. Lalo na yung salita ng Diyos sa Philippians chapter 2 verse 13. Na ang sabi doon is, God is working in us. Tama naman po, God is working in us. Giving us the desire and the power to do what pleases Him. Sa bawat hinahakbangan natin, mga kapatid, isipin natin, ito ba ay magbibigay ng kaluguran sa Diyos? O ito ay makapagpapalayo sa iyo sa Diyos? Kung ito ay makapagpalapit sa iyo sa Diyos, ito ay nagbibigay ng kaluguran sa Kanya, sapagkat ang sabi niya, ayaw niya ang lahat ay mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, isip-isip pag may time. Sabi nga rito, through Him, we have obtained access by faith in this grace, into this grace which we stand. And we rejoice in hope of the glory of God. Kaya sa bawat tagpo ng ating buhay, naroon yung kagalakan palagi. Naroon yung joy sa puso mo na hindi mo kayang sukatin. Sapagkat alam mong nakatayo ka sa grasya ng Panginoon para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Paul reminds us that we should stand firmly in grace. Base doon sa ating binasa. Gusto ng Diyos na tayo ay tumayo sa ating dapat kinatayuhan. Amen po ba? Nung isang araw, mayroon po ako nakapagkwentuhan. Napakahalaga ng pundasyon. Kapag matibay ang pundasyon na iyong kinatatayuan, anuman ang idagdag mo rito, siguradong mananatili. Hindi kukupas, hindi magigiba, hindi mawawasak. I have a good news for you. Nakatayo tayo sa pinakamatibay na pundasyon. Walang iba kundi ang grasya ng Diyos, ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. In-equip tayo ron upang anuman ang idagdag natin dito sa pundasyon na ito, siguradong mananatili sapagkat gusto ng Diyos ang iyong mga ginagawa ay manatili. Amen. This standing is not experimental. Inassured na ito sa atin ng Diyos. Hindi ito hit and miss. Sigurado ito, mga kapatid. At hindi ito nakakatakot, mga kapatid. Na baka masayang, na baka magkamali. Kapatid, hindi kapag nakatayo ka sa totoong pundasyon, matibay na pundasyon, kundi ang grasya ng Panginoon,
sigurado ka mga kapatid, hindi masasayang ang iyong pinagpaguran. Tatanggapin mo ang reward ng Diyos na hindi kukupas. Sapagkat mayroon tayong Diyos na gustong-gusto mabigyan tayo ng mga reward. Gusto niyo ba ang reward? Amen. Keep on keeping on. It is confident and joyful. It is God at works in you or in us. God said, kaya mga kapatid, tandaan natin, sa simula pa lang, gumagawa na ang Diyos. Hindi ka pa man sumisimba rito, hindi ka pa man nakakapakinig ng salita ng Diyos. Wala ka pang ginagawa, ikaw ay nagpapakalayo-layo. Ikaw ay naroon sa masayang mundo ng mundong ito. Ang Diyos ay gumagawa na sa iyo. Well, in fact, sabi po ng Jeremiah chapter 1 verse 5, before I form you in your mother's womb, I know you. Bago ka pa maging petos sa sinapupunan ng nanay mo, ang Diyos ay gumagawa na sa iyo. Inimagine ko tuloy, kapag nagkaroon ng desire ang mag-asawa, husband and wife, at ikaw yon, God give the desire. Kaya napakaganda ng pagkalika sa atin ng Panginoon. Sa simula pa, binantayan ka na ng Diyos. Ang unti-unting pag-develop sa iyo sa sinapupunan ng nanay mo, binabantayan ka ng Panginoon. God is at work. Grace is at work within us. 2 Corinthians chapter 12 verse 9 to 11. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insult, in hardship, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Minsan, binibigyan natin ng level ang Diyos. Na kapag hindi natin nakukuha yung mga gusto natin mangyari sa buhay natin. Halimbawa, you pray for something. Negosyo na dapat umunlad. Panginoon, ako'y anak mo. Sinabi ng iyong salita, ako'y pinagpala mo. Pinaburan. Binagyan ng karunungan na katulad ni Kristo. Panginoon, please, magnenegosyo ako at alam ko pinangungunahan mo ang negosyo ko. After 5 years, magkakaroon ako ng kotse. Magkakaroon ako ng magandang bahay. Subalit sa paglipas ng mga panahong iyong tinakda, hindi mo nakamit at sinasabi mo, pagod na ako. Sinasabi mo, Panginoon, tapat naman ako sa iyo. Nagsisimba naman ako. Subalit ganyan at ganyan pa rin ang buhay ko. Alam nyo, itong talata na ito na binasa ko para sa inyo, ito ay sagot ng Diyos kay Paul. Alam naman natin si Paul ay naglingkod sa Diyos ng buong katapatan matapos na siya ay matagpuan ng grasya ng Diyos. Naglingkod siya ng buong katapangan. Subalit may mga bagay sa kanyang buhay na tila bagang hadlang sa kanyang paglilingkod at siya ay nanalangin
3 beses siyang nanalangin. Supalit ang sagot ng Panginoon ay ito, My grace is sufficient for you. Tatanungin ko kayo mga kapatid, ilang taon na kayong mananampalataya? Minsan ba sa buhay niyo nagkulang ang biyaya ng Diyos? Never. Minsan maging doon sa mga panahon na para bagang napakadilim ng panahon. Para bagang hindi na ako makakatapos, na-discourage na ako, so on so forth. Pero nasaan ka ngayon, kapatid? Buhay ka pa. Humihinga ka pa. Sa katunayan nga, na-promote ka pa ng Panginoon. Amen. Sabihin mo, ako yun. Pwede ba tayong lahat? Sabihin mo, ako yun. Na laging pinopromote ng Panginoon. Hallelujah. Anong gusto ni Paul? Mawala yung mga bagay na kanyang pinapanalangin. Ayoko nang i-elaborate pa. Mawala sa kanya upang sa kanyang isip siya'y makapaglingkod. Pero ang sabi ng Panginoon, My grace is sufficient for you. Ang layo-layo mo na, mga kapatid. Ang layo na kung saan iprinomote ka ng Diyos. God is changing us from faith to faith, from glory to glory, and to holy to holies. Every day in your life, pinopromote ka ng Panginoon. Hindi mo lang namamalayan kasi ang gusto mo, one click, nandyan ka agad. For when I am weak, then I am strong. Grace empowers boldness. Walang iba. Hindi dahil sa ikaw ay magaling. Mabuti, maganda at ikaw ay magaling. Pero hindi po yun ang garantiya para ikaw ay maging matapang na tinatayuan o natatayuan ang grasya ng Panginoon. Now I give you a classic story about Peter walk on water. Tandaan natin mga kapatid, si Peter, among the disciples, inside the boat, or among the disciples, ay mayroong istorya na nakalakad sa tubig. At bago itong istorya na ito, Matthew chapter 14, verse 22 to 23, ito ay matapos na maghimala ang Panginoon, na kung saan ang 5,000 kalalakihan maliban sa babae at kabataan ay kanyang pinakain sa pamamagitan ng 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay. Ang lugar na ito ay tinatawag na Tugba. Ito po ay sa bandang itaas ng Bethsaida at ang ibaba nito ay Galilee. Na kung saan nang mabalitaan ng maraming tao na si Jesus ay naghihimala, nagpapagaling, nagpapala, dinagsa siya ng mga tao. At nagkaroon ng problema ang mga disipulo nung utusan ng Panginoon, pakainin mo ang mga yan. Pakainin ninyo ang mga yan. Sabi ng mga disipulo, Lord, disyerto ang lugar na ito. Malayo sa kabihasnan. At kahit mayroon pa tayong salapi, hindi sasapat sa dami ng taong ito. Subalit, may nakareserba ang Diyos, hindi nila alam, sa pamamagitan ng bata na may dalang 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay. To cut the long story short, napakain ang lahat at mayroon pang natira. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi natin kayang ubusan ng pagpapala ang Diyos.
ito ay labis, higit pa, mga kapatid. So, punta tayo po doon sa kwento na yon at matapos po yun, mga kapatid, sabi ng Panginoon, ihanda nyo ang iyong bangka, maglayag kayo, mauna na kayo doon sa ibang kabilang ibayo. At sabi ng istorya, siya'y umakyat sa dakong mataas na lugar at nanalangin. Samantala, ang mga disipulo na ito ng Panginoon ay naglalayag, sinalubong sila ng malalakas na alon na halos lumubog ang kanilang sinasakyang bangka. At sila ay natatakot. Subalit nung magliliwanag na para sa panibagong araw, naaninag nila ang isang naglalakad sa dagat. At ang sigaw nila, multo! At sila ay natakot. Sabi ng Panginoon, ako ito. Tumayo si Pedro at ang sabi, if it is you, Lord, tell me to come to you. Tell me to come to you. Ang sagot ng Panginoon ay come. Kaya tama po yung sinabi niya, ang lahat ng lumalapit sa Panginoon ay kailanman hindi niya ipagtatabuyan. At si Peter ay inihakbang niya ang kanyang mga paa, pababa ng bangka, at siya ay nakalakad. Kung imagine natin, mga kapatid, malayo-layo ang nalakaran ni Peter. Tama po ba? Bakit ko nasabi yan? Sapagkat nung siya'y lumubog, naabot ng kamay ng Panginoong Hesus. So, madalit sabi, ilang alon ang kanyang tinawid na hindi siya bumagsak. Subalit nung binuksan niya ang kanyang mga mata, sabi sa pag-aaral natin doon sa Sixth Sense, naging imbalido ang pananampalataya at siya ay lumubog. Subalit bago siya tuluyang lumubog, nakasigaw siya, Lord, help me. At si Pedro ay nailigtas. Gusto kong basahin sa inyo, baka hindi pa kumpleto yung kwento. Matthew chapter 14, verse 22 to 23 says, immediately Jesus made the disciple get into the boat and go on ahead of him to the other side. While he dismissed the crowd, after he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone, and the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. So natakot po sila. Verse 27, but Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him, saying, truly, you are the Son of God. Amen. Kapag si Jesus ay nasa bangka mo na, walang unos na hindi kayang
patigilin. Amen. Kaya make sure that Jesus is in your boat. Palakpakan natin ang Panginoon. Again, grace empowers boldness. Peter stepped out on the boat because Jesus called him. Malaking bagay yan. Kapag kalooban ng Panginoon, sigurado ang iyong tagumpay. Hindi ito hit and miss. His bold action wasn't based on his own ability. Tandaan po natin. But on faith in Jesus. Grace give him the courage to step into the unknown. Step into the unknown. Isip-isipin mo. Tumapa ka sa tubig. Di mo alam kung gaano ang lalim niyan. Di mo alam kung ano ang mangyayari sa'yo. But when grace empowers you, you can step out with the unknown. Gamit ang pananampalataya na kaloob sa atin ng ating Panginoon. Grace give him the courage to step into the unknown. This is the picture of living boldly in grace. The boat is the comfort zone. Outside the boat is the grace of God. Outside the boat is the grace of God's zone. So, but when grace empowers you like Peter, you can speak, Lord, if it is you, let me come to you. I'm sure his answer is, come. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Then grace encourages you to step out quickly from your comfort zones and experience the amazing power of grace. Wow. Gusto niyo bang ma-experience yung power of grace? Amen. Get out from your comfort zone. Get out from your bank account. Amen. Pag nakita mo na yung bank account mo na 6 digits na lang, medyo papaano na si Junior? Get out from your comfort zone. This time, the comfort zone of Peter is the boat. What about you? Kayo, anong comfort zone nyo? Tayo, anong ating comfort zone? Dapat ma-identify natin yung ating comfort zone. Gayon din si Apostle Paul. Kanina si Peter. Dati siya po ay persecutor ng mga mananampalataya ni Kristo. Subalit nung matanggap niya ang grasya ng Diyos, he lived boldly, walking boldly in grace. Sabi niya doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7, but we have the treasure in jars to show that the surpassing power belongs to God and not of us. Imagine niyo po ang jar during that time. Ang jar during the time, it's made out of clay. Doon nakalagay ang ating treasure, mga kapatid. Ibig sabihin, very, very brittle. Babasagin. Madaling masira. Itong example ni Paul. Pero kahit babasagin yan, kapatid, kapag hawak yan ang grasya ng Panginoon, hindi yan mababasag. Nandyan palagi ang pagpapala natin sa ating Panginoon. Kapag ang pagpapala ay para sa iyo, mga kapatid, para sa iyo yan. Kahit marami kayo dyan sa pagpapala na yan, lalo na doon sa mga entrepreneurs,
Marami silang mga prospect na kliyente. Subalit nung pumunta ka doon sa kumpanya, marami kang mga kakompetensya. At ikaw ay marubdob na nanalangin kay Lord, Lord, ibigay mo na sa akin ito. Pinagpala mo ako at pinabura na yun ay pinapaniwalaan ko. Subalit mga kapatid, minsan, kahit matapat kang sumisimba, matapat kang nagpe-pray, matapat kang nagkakaloob, minsan hindi dumarating. At naagawan ka ng iba. You got me? Magrereklamo kay Lord. Lord, bakit hindi nangyari ito? Tandaan mo kapatid, kapag hindi sa iyo yan, kailanman hindi yan mapupunta sa iyo. Pero ako'y naniniwala, mayroong mas magandang bagay na nakareserba sa atin ang ating Panginoon. Nandyan ba kayo mga kapatid? Sa totoo lang mga kapatid, I was so blessed. Pinagbubulay-bulay ko yun where I am before and who am I today. Yun ngayon, hindi naman natin masasabi na you are laging bed of process. May mga ups and down. Way back 1992. Wow. Iba rito, hindi pa pinapanganak. Ang aming tinatawag na community na naaabot, Mendez. Pag nakarating ka ng Tagaytay, wow na. Ibig sabihin, limitado ang iyong galaw that time. Bakit? Wala kang sasakyan. Wala kang ekstrang pera. Sapagat ang perang natatanggap mo, sapat lang sa pangangailangan ng iyong mga anak. Pero ngayon, mga kapatid, kamakailan lang dinala tayo sa Laguna. Kahit na ang gasolina ay 150 pesos per liter. Ang diesel, I mean. Dinala tayo roon. Pero ang buhay natin ngayon, hindi naman smooth. All throughout. Mayroon ding mga hilahil, mayroon ding mga tinatawag na challenges. Pero ang layo na noon, kapatid. Tingnan nyo, balikan nyo ang buhay nyo. Kung paano kayo pinapasagana, pinapaunlad ng Panginoon. Sabi ng matatanda, humihingi ka ng, ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Pag hindi ka napagbigyan, reklamo ka. Pero tandaan natin mga kapatid, grabe itong ilustrasyon ni Paul sa pagpapalang kanyang inaangkin. Ang treasure natin nakalagay sa jar. Nagyari sa clay. Kaya ang ating pagpapala para tayong sisidlang babasagin. Para tayong sisidlang babasagin. Ngunit ang biyaya ng Panginoon ang patuloy na nagpupuno at nagpuprotekta sa lalagyan na ito. Sapagkat ang lalagyang ito ay ang biyaya ng Panginoon. Kaya, anuman ang sitwasyon ng buhay, kaya natin harapin ang lahat ng bagay. Kaya minsan hindi natin kayang ipaliwanag mga magulang at mga kapatid kung ano ang ating nai-enjoy na pagpapala ng Panginoon. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Now, how do we live boldly in grace? This time, I'll share with you 4 action points.
Number 1, trust God's grace fully. Kanina, pinag-aralan natin, kapag ang faith ay haluan mo ng reason, that is not faith anymore. That is unbelief. Gusto ko sana magdala sa inyo rito ng isang ilustrasyon. Pero tayo ay pinagkaloobanan ng Diyos ng talino ni Kristo. Mauunawa natin. Kapag ang isang basong tubig representing grace, pinatakan mo ng kapirasong kape, hindi na siyang pure grace, kundi mixture grace with coffee. Tama po ba? Kaya kung mag-i-embrace ka ng grace, base lang sa gusto mo, ang tawag doon ay half grace. Dapat i-embrace mo ang grace fully. When fear or doubt tries to hold you back, remember that God's grace is sufficient. Yan po ilagay po natin sa ating kaisipan. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Alam na alam ito ng mga Sunday school teacher. Trust in the Lord with all your heart. All. And lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Kaya, inillustrate ng ating Panginoon, ang kaligtasan ay madaling tanggapin. At ang sabi niya, kaya ito madaling tanggapin, kahit na yung bata ay kayang maunawaan at tanggapin ang kaligtasan. Tama po ba? Kaya nga meron tayong teaching na salvation made easy. Now, magbigay tayo ng isang analogy tungkol dito. Kapag ang tao marami ng mga estrelya sa balikat, ito ang nagbibigay ng dahilan, kalimitan. Hindi man lahat, pero ito yung nagbibigay ng dahilan. Lalo na yung mga ekonomista. Yung mga ekonomista, alam nila takbo ang ekonomiya ng mundo. Kaya pinag-aralan nila mula ngayon hanggang sa susunod na 5 taon. Isip-isipin mo, pag-aralan mo yung taon ngayon hanggang sa 5 taon na darating. At nabasa mo sa iyong pag-aaral na yung 2 taon, di mo na kayang isustain ang buhay mo. Gugulong ang iyong kaisipan dyan. At dahil dyan, manghihina ka. Dahil dyan, minsan gagawa ka ng kompromiso. Basa mo na eh. Samantala, ang sabi ng Panginoon, sino sa inyo ang makapagdaragdag ng kahit na 1 minuto sa iyong buhay dahil sa iyong pag-iisip? Wala. Kaya bakit mong iisipin yung bukas samantala sapat ang grasya sa iyo araw-araw? Pinatunayan na sa iyo ng Panginoon na mula nang ikaw ay silang hanggang sa mga oras ngayon, ang layo na ng iyong narating. Kung paano ka pinagpala ng Panginoon. Ano't mamumroblema ka sa bukas? Nandyan ba kayo mga kapatid? Kaya mga kapatid, stand boldly in grace. Kasi ang stand boldly in grace, hindi lang yung alam mo yung biyaya. Hindi lang po. Hindi lang po dito. Kundi sa puso natin. Sa pang-araw-araw na buhay natin. Alam mo nga ang grasya. Pero hindi mo naman kayang lakaran ang grasya sa pang-araw-araw na buhay mo. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him,
or submit to Him, and He will make your path straight. Also, Paul writes, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. 2 Corinthians 12:9. Boldness comes completely when you are completely relying yourself in grace or in His strength, not our own. Sapagkat tayo ay napapagod, pero ang Diyos ay hindi napapagod. Number 2, step out in faith like Peter. Be willing to step out of your comfort zone. Ano bang comfort zone natin? Minsan yung asawa natin eh. Di ba? Minsan yung anak natin. Minsan yung ating tahanan. Minsan yung ating pamilya. Pero, Pastor, ano ba yung comfort zone talaga? Yung mga bagay na hindi mo kayang basta-basta iwanan. That is your comfort zone. When it comes to ministry. Yun eh. Kasi kapag inisip mo na, pag ako'y nawala rito, malaki ang mangyayari. Disastrous. Pag ako'y hindi pumunta dyan, di pwede. Anumang bagay na hindi natin kayang iwanan alang-alang sa gawain ng Panginoon o alang-alang sa kapurihan ng Panginoon, that is your comfort zone. Do you agree with me? Kaya nga sabi ng Panginoon you cannot serve two masters at the same time. Neither you hate the one and love the other. Yun lang yun, mga kapatid. But the church is so much considerable, and even grace, so much considerable. Pero gusto ko lang bigyan ng definition yung dalawang bagay na yan. Mga kapatid, don't get me wrong. It is not, we are not talking about your salvation. We are not. We are talking about your reward in heaven once you enter the kingdom of God. Because we have the gods of reward. Ayaw ng Diyos na pag-akyat natin sa langit, walang reward. Sapagkat mayroon tayong 7 years awarding ceremony. Ayaw ng Diyos. We're not talking about your salvation. No. Sayang, mga kapatid. Remember, among the disciples inside the boat, only Peter stood up. Only Peter stood up to face the challenge, saying, Lord, if it is you, tell me to come to you. We know the story, right? Peter walked on water. Siya lang ang mayroong espesyal na patotoo among the disciple na lumakad sa tubig. Why? He stepped out from his comfort zone. So step out boldly in faith and watch your testimony come to life. Doon ka lang magkakaroon ng patotoo. Hindi ka na manghihiram ng patotoo. Mayroon ka ng personal na patotoo sa buhay mo. At alam ko, ang bawat isa sa atin dito mayroong personal. But if you want to have the special testimony in your life, get out from your comfort zone. Amen. Isa pang kwento sa Biblia, si Queen Esther. Di po ba? Narinig ni Mordecai na si Hanam ay mayroong planong patayin lahat. Ang mga Hebreo. Sa biyaya ng Panginoon, si Esther ay nakarating doon sa palasyo at siya yung queen ng hari. Ang sabi ni Mordecai, Esther,
Please, nandiyan ka naman sa palasyo. Bulungan mo nga ang hari sa kasinungalingang ginagawa nitong Hanam na ito. Hanam. Sapagkat may plano siya, nakatakda na papatayin lahat ng mga Hebrews. Sabi ni Esther, hindi pwede. Dahil bawal yan sa palasyo. Kapag hindi ka pinatawag ng hari at ikay pumunta, sigurado kamatayan ang pupuntahan mo. Sabi ni Mordecai, Esther, kung hindi mo yan gagawin, kahit nandiyan ka sa palasyo, papatayin ka rin. Tandaan mo. Kadugo ka rin namin. Pero malay mo, dahil sa pagtayo mo ay maligtas mo ang buong Israelita. Nung marinig ito ni Esther, ang sabi niya, sabihin mo kay Mordecai, inutusan yung kanyang PA, sabihin mo kay Mordecai, pupunta ako sa hari, kung ako man ay patayin, hayaan mo na akong mamatay. Ibig sabihin, mamatay na akong mamatay. Risking her life. Pero anong istorya, mga kapatid? Dahil doon, sa tumayo, si Esther, lumabas doon sa kanyang comfort zone. Nilakaran niya ang grasya ng Panginoon at sinabi niya sa hari, ang hatol na kamatayan sa lahat ng mga Hebreo ay isang kaligtasan pala at promosyon kay Mordecai. Kapatid, ini-encourage tayo ng kwento ng mga tapat sa Diyos sa lumang tipan na anuman ang nangyari dito sa lumang tipan ay mas maganda ang mangyayari sa atin sa bagong kasunduan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. When Esther stepped out from her comfort zone, that saved her people. Whether it's sharing your faith, forgiving someone, or serving other, grace empowers you to act courageously. Kahit na yung ating pagsishare ng gospel, mga kapatid. Bakit tayo mayroong fire? Bakit mayroong, tawag doon, mayroon tayong tinatawag na instinct na kapag tayo ay nakakapakinig ng isang kwentuhan, para mayroong spark sa atin, masiran ko kaya ito ng Word of God? Na-experience ba yon? Mag-share kaya ako ng Word of God? Sa gathering, pagkakataon nito na mag-share ng Word of God. Mayroong fire. Sabi ni Kuya Pastor Rudy, yung kanyang fellowship kahapon, naging pagpapala sa kanya ng Diyos. Why? Hindi niya napigilan ibuka ang kanyang bibig na maibahagi na ng salita ng Diyos yung kanyang mga kabatchmate. Kaya you can preach the gospel in season or out of season. Kahit wala sa programa, when God inspired you, kapatid, don't hesitate. It is God who give you that desire to share the gospel. Number 3, live with confidence in your identity. You are beloved child of God. Remember this. Redeemed and accepted. Living boldly means embracing this identity and letting it shape your words and action. What identity do we have now, mga kapatid? What identity do we have right now? We are children of God. Sabihin mo, I am a child of God. The Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Romans chapter 8, verse 16. We are now a new creation. New life. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Bago ka na, kapatid. Bagong-bago ka na.
Huwag mo nang ilagay kailanman ang iyong lumang pagkatao. Minumulto ka lang ng demonyo. Pero sa mata ng Diyos, bago ka na. Ano man ang pangit sa buhay mo noon, wala na yon. Ikaw ay mayroong bagong buhay na sa harapan ng Panginoon. Hindi dahil sa ikaw ay mabait, hindi dahil sa ikaw ay masipag, hindi dahil sa ikaw ay laging nananalangin, kundi ito ay dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, hindi naman ikaw yung tinitingnan ng Diyos eh. Diyos Amay. Ang kanyang bugtong na anak ang nakikita sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, sabi doon, we are accepted in the beloved. Kung paano tinanggap ng Ama ang kanyang bugtong na anak, gayon din po tinatanggap tayo ng Ama. Amen. Kaya hindi na ito masusukat doon sa iyong mga flows sa buhay. Sapagkat hindi na yung tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos sa iyo, pinatawad na ang lahat ng iyong kasalanan. Number 3, we are now like Jesus. This is love is made complete among us so that we will have confidence in the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Kaya kumpiyansa tayo mga kapatid. Huwag mong biru-biruin ang katabi mo. Kamukha siya ni Jesus. Kung ikaw ay babae, women's version ni Jesus ka. Amen. Palakpakan mo ang Panginoon. At ako'y naniniwala, poging-pogi si Jesus. Biro mo sinabi ng Diyos Ama, this is my Son in whom I am well pleased. Hear Him. Amen. Kaya kung makikita lang natin si Jesus na mukhaan, siguro ko, lahat ng mga kababaihan dyan magtitili at talagang susugurin si Jesus, yayakapin, alikan ng alikan. Pwede naman natin yakapin siya sa spiritual because the Spirit, ano sabi doon? The Spirit testifies with our spirit that we are really children of God. Can we say amen? Number 4, extend grace to others. Bold living is not selfish. Hindi po. Hindi po ito ay selfish. It is marked by generosity and compassion. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Tandaan natin. Mahalin mo naman ang sarili mo. Di ba meron tayong mga ganong kasabihan. Pero hindi yung pagiging makasarili. Kundi, mga kapatid, dahil mahal mo ang sarili, mayroon ka rin pagmamahal sa iyong kapwa. Love your neighbor as you love yourself. Amen. When we extend grace to others, we reflect God's bold love to the world. Makikita ng mundo ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi nakikita. Saan makikita ang Diyos? Sa mga mananampalataya na ginawang katulad ni Kristo. Amen. John chapter 13, verse 34 to 35. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Imperative. Di po ba? By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Kaya sa church, hindi pwedeng away-away. Dapat bati-bati. Nandiyan ba kayo? Sabi mo sa iyong katabi, bati tayo ha. Dapat walang away-away. Pwede naman mayroon tayong disagreement sa bawat isa, pero hindi away-away. Okay ba yon?
Sabi ni Pastor Romel, peace be with you. Magbahagayan tayo ng kapayapaan. Praise God. Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Huwag mong hintayin si sister, si brother na magbago muna, saka mo siya mahalin. Sapagkat tulad ni Kristo, nung ikaw ay makasalanan at sinungaling pa, minahal ka na ng Panginoon. Kahit na yung brother mo ay nagsisinungaling din minsan. Mahalin mo rin, kasi ikaw rin yun eh. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ephesians chapter 1 verse 6. To the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Kaya, siyang ko ba sineryo na obligado tayong mahalin ang ating kapwa o responsibilidad natin na mahalin natin ang kapwa. Lalo na yung mga pastor, lalo na yung mga key leader sa bawat ministry, obligado tayong mahalin sila. Ingatan sila. Why? Sapagkat yung tupa na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon upang pangunahan mo, tandaan mo ay binayaran siya ng mahal na dugo ng ating Panginoon. Kaya hindi yan basta-basta. He was paid with the precious blood of our Lord Jesus Christ. And even you, the same blood was shed on the cross to all of us. Mga kapatid, living boldly in grace is a call to action. Hindi po ito passive, mga kapatid. Hindi ito passive, mga kapatid. It is call to action, a call to live with courage, confidence, and compassion because of the amazing grace we have received. Hindi ito passive, mga kapatid. Hindi aksidente na nandiyan ka at among others, kayo lang ang nakapakinig ng mensahe na ito. It is meant to be by God for you to hear this message sapagkat hindi ito passive, kundi ito ay call to action, call to live with courage, confidence, and compassion because of the amazing grace we have received. Let's stand firm. Rejoice in hope. Matibay ang ating pag-asa. Nang ating pag-asa ay totoo. Ang Panginoong Hesus ay muling babalik. Palakpakan natin ang Panginoon. Kumpiyansa tayo, mga kapatid. Si Hesus ay buhay at buhay magpakailan-kailan paman. Dahil si Hesus ay buhay, tayo ay kumpiyansa ng ating pananampalataya ay tunay at totoo, mga kapatid, na ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan. Sapagkat si Jesus ay buhay magpakailan-kailan paman. Now, what is our life application? Number 1, embrace your bold grace. Mga kapatid, we should understand that grace is meant to keep working. Hindi ito tinuturuan tayo na maging timid. Alam ba yung timid? Takot. Takot yung bang ayaw mo magsalita. You are really afraid. Baka mali ang diction ko, mali ang pronunciation ko, so on so forth. Pero teka muna. As long na na-convey mo yung word, mga kapatid, it is not you to open the heart and mind of the people. It is the power of the Holy Spirit. Don't be timid or timid. But to make us bold. It is the power of God within us allow us to step out with confidence.
Kaya sa ating bawat hakbang sa buhay, sa ating paglakad, alam mo yung kapag ikaw ay naglalakad na may kumpiyansa, diretso ka lang eh. Pero kapag mayroon kang takot, mayroon kang alinlangan sa buhay, urong-sulong ka. Maghahanap ka pa ng, matawagan nga si pastora, matawagan nga si sister, magpapasama ako. Pero kapag ikaw ay kumpiyansa, bold, dire-diretso ka lang. Number 2, identify your boat. Dapat malaman natin, ano ba talaga yung ating comfort zone? Baka hindi natin alam yung comfort zone natin. Nasabi ko na kanina, ang comfort zone natin, anumang bagay na hindi mo kayang hindian sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon, that is your comfort zone. As simple as that. Number 3 is, hear Jesus call. Dapat alam mo yung tawag ng Panginoon. Lahat tayo ay tinawag dito, hindi para umupo. Pasensya na. Lahat tayo ay tinawag dito, go and make disciples. Andyan ba kayo mga kapatid? Go and make disciples. Alam niyo mga kapatid, ito ay isang paglalarawan lang. Ang pastol hindi nanganganak. Pero ang tupa, nanganganak. Kaya kung mayroon mang ipapanganak sa iglesyang ito, inaalagaan lang ng pastol. Pero kayong mga tupa ang nanganganak. Go and make disciples. Yan ang ating dapat marinig sa tawag ng ating Panginoon. Remember, it is Jesus who called you forward, not backward. His grace is your permission and your power. When you feel the fear, cling His promise. Remember, God said, my grace is sufficient for you. Kaya, huwag kang matakot, kapatid. Number 4, take the step. Ngayon na, hindi bukas. Today, commit to taking one bold step of faith. It doesn't have to be giant leap. It can be a small, courageous move. Make life or speak life. Speak a word of encouragement. Offer forgiveness. Volunteer your time or share your testimony and let grace fuel you. Yan ang kailangan natin mga kapatid. Hindi bukas, hindi sa susunod, hindi kapag tapos na sa pag-aaral, kundi ngayon na. Number 5, live with confidence. Walk out of this door knowing you are empowered by the very grace that saved you. You are not alone, mga kapatid. Kasama mo ang Panginoon. You are not alone, mga kapatid. The Holy Spirit is in you. You are not alone, mga kapatid. You are now the powerhouse of God. Lahat ng kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa iyo. Tinawag nga tayo ng Biblia. We are a little lower than God. Of course, we are not God, but we are a little lower than God. For we are created in His likeness and His image. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Let us now ponder this word, mga kapatid. When you are empowered by grace, when grace empowers you, what does it mean? For you to sit down or for you to step out? To step out. Forward, empowered by His amazing grace. At kapag nilakaran natin ito, mga kapatid, then you will know, you will have your own testimony. Hindi ka na manghihiram ng patotoo sa buhay mo, sapagkat sa iyo mismo magaganap ang himala, bunga ng grasya ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, what is the big idea? Basahin natin. In Christ, I am covered by grace. Covered tayo ng grasya ng Panginoon. Wala na tayong hahanapin pa. May kalungkutan ka, sagot ka ng grasya. May problema ka, sagot ka ng grasya. Mayroon ka bang hinihingi? Sagot ka ng grasya in His own perfect time. Kaya wala tayong, may sakit ka, sagot ka ng grasya. Wala na tayong hahanapin pa. Kaya covered tayo ng grasya ng Panginoon. Can we say amen? At the same talking, mga kapatid, hindi po natin tatapusin ang programang ito na hindi natin nabibigyan ng pagkakataon ang lahat. Natanggapin ang Panginoon nang sa ganun maranasan nila ang grasya ng Panginoon. I encourage everyone to stand up. Hallelujah. Gusto ng Diyos maranasan nyo ang purong biyaya ng Diyos. Gusto ng Diyos ang lahat ay maligtas. Ayaw niya na ang mayroong mapahamak sa kanyang mga anak. Pwede natin ipikit ang ating mga mata, iyuko natin ang ating mga ulo. Sumunod po kayo sa panalangin ito, believing that you are talking to God. You are praying to God. Panginoong Hesukristo, salamat po sa mensahe ng kaligtasan. Ako ay napagpala. Inaamin ko na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Ako po'y naniniwala, ikaw ay namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po, isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Can we say amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ako na lamang po ang mananalangin, Panginoong Hesus. Salamat po sa mensahe ng biyaya at sa iyong pagliligtas sa mga bago naming kapatiran na ngayon ay kumilala at tumanggap sa iyo bilang ikaw ang Panginoon, personal na tagapagligtas. Aming Ama, pinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahan loob upang sila ay patuloy na lumago sa kanilang bagong natagpuang pananampalataya at patuloy na maranasan ng iyong pabor at masaganang pagpapala. Salamat po, Ama. Ito pong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pag-alala sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Inayayahan ko ang mga deacons,
ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kunin ninyo ito at kainin bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang sabay-sabay. Tas po natin ang kupita na may laman ng katasang ubas. Matapos magkapunan, dumampot din siyang kupa at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang sabay-sabay. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng maikling panalangin. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. At aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa kapahayagan ng mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen, Amen, at Amen. One more thing mga kabiyaya. Kung napagpala kayo ng mensahe, let me encourage you to worship the Lord with your offering. The Bible says, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3 verse 9. And at the end of this broadcast, you will know that you can give your offering through GCash and also bank account which you will see on the screen. Remember that giving is worship unto the Lord. Mga kapatid, stay blessed, stay safe, stay connected. In Christ we are Charito